Last wave na nga ng pagsha-shopping ng ating mga school supplies dahil nga sa Lunes ay may pasok na. At kasama nga natin dito yung aking kapatid na nagporma-porma. Sabi ko nga ibibili lang nga kami ng isang kabang asin at isang karton ng bagoong, pero bakit ang porma niya? Hi! Welcome to a day in my life. Ako nga pala si Janko, lang inyong pilingerang Mima, isang OFW dito sa Pilipinas. Uy, hindi ka OFW, sadyang pagod ka lang. At ngayon nga ay pupunta kami ng Santiago City dahil nga meron nga kaming mga bibilhin. Sumama nga itong aking kapatid para naman na bumawi daw sa kanyang anak na si Aisaya o si Uswa. Siya na nga daw ang bibili sa mga gamit na hindi ko pa nabili o mga uniform. Actually, nakabili na nga ako ng mga bags at mga school supplies. Kaso nga lang kulang yung kanyang uniform. Kaya naman sumama na ito at pinagbigyan ko na nga ni. Napakasaya nga naman ng aming trip dahil nga kapag ganitong may mga bata talagang maaaliw ka dahil sa ingay pa lang nila ay naku nakakabwisit na mga kakeme. At dito nga yung arko na nakita ko nga akala ko welcome Santiago, hindi pala. Pagmamayari pala ito ng Ramon. Kaya naman natawa itong si Daddy Kesko. Dumiretso nga muna kami dito sa may Robinson dahil dito muna kami magpa-parking at kakain. Maaga nga kaming lumabas dyan at hindi na nga kami nakakain sa bahay. Dito nga pinili nga natin ng kumain dito sa may Mang Inasal dahil nga sa sobrang gutom natin baka mapapa-Andy Rice nga tayo. Para sulit din naman. Dahil nga yung mga kasama ko ay pang-burnit. Kaso nga lang itong si Aisaya, apaka-arte. Ayaw niya daw kumain. Kaya halo-halo na nga lang nga ni. Pero hindi pumayag itong si tito niya Adrian. At sinusubuan niya nga ito. Hindi nga sila nagpaawat at nagpa-Anli Rice ng nagpa-Anli Rice. Ay nako, mga isang kaban yata yung kanilang nakain. Pagkatapos nga ay dumiretso nga kami dito sa bahay ng auntie ko dito sa may Santiago, parte nga ng Caloocan. Ipinasyal ko na nga rin sila dito para naman makita nilang kanilang mga auntie. At dito nga ay may mga binigay silang mga uniform at mga sapatos na malaking pasasalamat at pakakatipid din kami. Magaganda pa nga ni yung mga binigay nila kaya naman maraming salamat auntie at uncle. After nga nun ay dumiretso nga kami dito sa may Unisan kung saan nga may mga murang bilihin. Kaso nga lang pagbungad namin sobrang daming tao. Panic buying na nga nangyayari dito dahil 2 araw na nga lang ay pasukan na. Buti na nga lang at maluwang itong mall na ito. Sa sobra kasing mura ng mga bilihin dito ay talagang mapapamura ka dahil nga ang mura-mura nga. At dahil nga may mga kasama tayo dito ay nagpa-video nga tayo at nga nag-post pa nga ni. Nakabili nga kami dito ng mga mumurahin o mura talaga. Ang gaganda pa as in bago, brand new talaga siya. May mga benta nga silang mga uniforms dito, mga blouses, sandals at mga tsinelas na pampasok. Sulit na sulit nga namin ang pagpunta dito dahil nga nabili namin lahat ng kailangan namin all in one stop. Pagbalik nga namin dito sa may Robinson Santiago dahil nga andito nga nakaparking yung aming sasakyan ay naisipan nga namin magpamassage dahil sa sobrang pagod namin nitong mga nakaraang araw. At dito nga ay nakatulog na nga ang aking Daddy Kes. Sa sarap siguro sa pakiramdam. Alam kong pagod na nga rin yan. Hinayaan ko muna siya ng mga 10 minutes na nakatulog dyan kasi nga gusto ko namang makapagpahinga siya ng onte at ginising ko na dahil nga gutom na daw ang bata. Ito ang si Aisaya ay sobrang gutom na. Tinake out na nga lang namin dyan yung kanyang Jollibee dahil nga mga mix and match nga lang yon. At pag uwi nga namin ay ramdam ko nga ang pagod nila dahil nakatulog pa nga sila. Ako na lang talaga yung fresh. Fresh na fresh, parang be fresh. Salamat!